Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari, ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joaida. Isinama nila kay Joaida ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga, at ibinigay ni Joaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. Ang bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joaida sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinira ni Joaida ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal, at si Joaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon, at naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Sa lipi ni David ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Ebanghelyo.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita upang piliin natin kung ano ba yung mahalaga sa ating buhay. Kung tutusin, hindi lang yung mahalaga, kundi yung pinakamahalaga. Ngayon sa ating ebanghelyo, nagbabala si Jesus tungkol sa mga bagay na importante sa atin o yung pinahahalagahan natin. Ano ba ang pinipili mo o maaari pwede nating sabihin ano yung kinahuhumalingan mo ngayon? Tignan mo yung laman ng iyong silid, no? Yung cabinet, no? Buksan mo, yung mga bagay na pinag-iingatan mo. O kaya sa mga tao, di ba? Sino yung paborito mo? Ano o sino, maaari kasing tao ito, ang nasa puso mo talaga? Sa ebanghelyo natin ngayon, nilinaw ni Jesus ang pagkakaiba ng pag-iipon ng makamundong kayamanan at makalangit na kayamanan. Ang mga makamundong kayamanan ay sigurado sinasabi niya na hindi naman magtatagal o panghabang buhay. Kahit imported, no? Alam nyo, mahilig tayo dito. Iniisip natin, kapag imported, matibay at mas magtatagal yung mga bagay, di ba? O kung ito man ay imported, matibay, pero pwede itong sirain ng mga insekto. Pwedeng kalawangin, o masunog, matupok ng apoy, o kaya manakaw sa atin. Kahit anong alaga mo o ingat sa mga bagay-bagay, tumagal man ito, tayo naman ay hindi tatagal, iiwanan din natin to at papanaw tayo sa mundong ito. Lahat ay iiwanan natin. Walang permanente sa mundong ito. Wala tayong madadala sa langit. Kahit pumunta ka sa impyerno, wala ka ring madadala. Nakababahala ang pagkahumaling natin sa mga bagay-bagay. May mga pagkakataon na sige lang ang pagbili natin ng mga bagay-bagay, lalo pat online, di ba? Kahit hindi natin kailangan, nagtatago tayo, nangongolekta. May kakilala nga ako, no, na may kaya naman sa buhay, meron siyang koleksyon ng mga table napkins, mahilig siya dito, pero matagal na nangyari ito. Alam niyo, nung araw, talaga naman, hindi pa katulad ngayon, napakaraming mga table napkins na iba't iba yung mga design. So, iniipon niya ito, no? Mga pinanggagalingan niyang iba't ibang bansa, ito yung kanyang koleksyon, no? Minsan, ininyayaan niya kami sa kanyang bahay, doon kami kumain, at na madiscover niya, wala na pala siyang table napkin na ibibigay sa amin, no? Wala na yung mga pangkaraniwan. Natitira lang yung kanyang mga koleksyon. Hindi niya maibigay ito sa amin dahil nga koleksyon niya. Bahala na kami, maghugas na lang kami sa lababo, no? Magpunas sa aming panyo o damit, gano'n na lang. Kumbaga, masigit ang kanyang koleksyon kaysa kapakanan ng kanyang kapwa. No? Nakapasok ka na ba sa bahay na punong-puno ng gamit? Na yung mga lumang gamit, pati yung hagdanan na dadaanan mo, may mga gamit pa rin dahil wala nang paglagyan. Nakatago ito dahil nanghihinayang siyang i-dispose o kaya may sentimental value, yun minsan ang dahilan natin. So,
baka ganito ang bahay mo. Alam nyo, maaari itong makadisgrasya, o kaya pagpugaran ng mga hayop. Magulat ka, pag tinanggal mo yung gamit, maraming nagpupulasan. No? At masama din to sa ating kalusugan. Nagiging alipin tayo o biktima tayo ng sarili nating pagkahumaling. Maaari din pagsamba ito sa pera, sa mga bagay-bagay, di ba? Kapangyarihan, sex, popularidad. So, iniidolong tao, no? Meron kang idol, karir, at marami pang iba. Lahat ng ito ay mga makamundong kayamanan na sinasabi ni Jesus. Kapag ang mga ito ang pinakamahalaga sa puso natin, maaari tayong dalhin ito sa kabiguan, kalungkutan, minsan ay magiging sanipa ito ng ating kamatayan. Ang magkaroon ng kamalayan na ang kayamanan natin ay sa mundong ito ay hindi naman nakakabahala, no? Pero mahalaga na alam natin ito. Maganda ito o mahalagang simulain sa ating kamalayan. Ang sinasabi ni Jesus na ang mga makalangit na kayamanan ay di lamang daw panghabang buhay, bagkus ito yung pinakamahalaga. Isang bagay na hindi mababago ng panahon o mga pangyayari. At ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang balakid o pumipigil para tanggapin natin o manatili sa kayamanan na ito na pag-ibig na kaloob ng Diyos sa atin ay tandaan natin kaakit-akit, yung mga bagay na inaalok sa atin ng mundo. At narito ang labanan, kung ano ang ating pipiliin, kung sino ang ating Panginoon at kung sino ang ating paglilingkuran. Sa unang pagbasa, ang reynang si Atalia ay babaeng pinili na pag-ingatan ng makamundong kayamanan. Nais niyang manatili sa kanyang kapangyarihang politikal. Siya ay sakim sa kapangyarihan at nakuha niyang ipapatay ang lahat ng maaring kaagaw niya dito sa kapangyarihan, maging ang kanyang pamilya. Parang pamilyar ito sa ating panahon, magpasa hanggang ngayon. Pero ito din ang naging daan sa kanyang kamatayan, kapahamakan. Ang kanyang kwento, mga kapatid, ay nakita natin sa kasaysayan ng tao, sa politika, sa loob, lalong-lalo na, ng bawat isa sa atin, sa ating puso. Kapag nahuhumaling tayo sa mga makamundong bagay, handa natin isantabi ang mas mahalaga, manatili lang sa atin ang kayamanan ng mundo. Handa natin isakripisyo ang moralidad, relasyon sa ating kapwa, sa kaibigan, maging sa pamilya, at lalo pat ang Diyos. No? Sinasantabi natin ang Diyos para lang makuha natin ang gusto natin. Nawawala ang ating konsensya at tuluyan na nabubulagan pati sa kasamaan na patuloy nating ginagawa at pinaninindigan. Ngayon, sa liwanag ng salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nawa magkaroon tayo ng karunungan, na piliin ang makalangit na kayamanan. Piliin natin at manatili kay Jesus. Ang kayamanan na kanyang pag-ibig ay di tayo bibiguin at ito'y walang hanggan. Ito lang ang forever. Tanging ang Diyos lamang ang di bumibigo. Maraming salamat po sa inyo at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, tulungan nawa ako ng iyong Espiritu na piliin at magdesisyon para sa pinakamahalagang kayamanan. Unahin hanapin ang iyong paghahari na kung saan nandun ang iyong pag-ibig at ang lahat ay magaganap. Pag-ingatan at pagtanggol sa tulong mo ang aming sarili sa nais umagaw ng tunay na kayamanan at ilayo kami sa iyo. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak, at ng Espiritu Santo.